Hello, sa mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta kayo? At ang ating morning devotion po ngayon ay pinamagatan pong Swept Away. Ang ating verse po ay mula sa Isaiah 44:22. Ang sabi po doon, I have swept away your offenses like a cloud, your sins like the morning mist. Return to me, for I have redeemed you. Amen. So sabi po dito sa ating morning, ay sa ating or daily bread, when he invented the pencil eraser, British engineer Edward Nairn was reaching instead for a piece of bread. Crusts of bread were used then, in 1770, to erase marks on paper. Picking up a piece of latex rubber by mistake, Nairn found it erased his error, leaving rubberized crumbs easily swept away by hand. With us too, the worst errors of our lives can be swept away. It is the Lord, the bread of life, who cleansed them with His own life, promising never to remember our sins. Maging sa Isaiah 43:25 po, ang sabi po, I am He who blots out your transgression for my own sake, and I will not remember your sins. So, the Lord blots our transgressions and remembers our sin no more. This can seem to be a remarkable fix and not deserved. For many, it's hard to believe our past sins can be swept away by God, like the morning mist. Does God, who knows everything, forget them so easily? That's exactly what God does when we accept Jesus as our Savior, choosing to forgive our sins and to remember them no more. Our Heavenly Father frees us to move forward. No longer dragged down by past wrongs, we're free of debris and clean up to serve now and forever. Yes, consequences may remain, but God sweeps sin itself away, inviting us to return to Him for our clean new life. There's no better way to be swept away. So, what things have from the past do you have trouble forgetting? Ask God to help you take Him at His word. Amen. Praise the Lord. So, swept away. So, nung ano pala to, bagong trivia na po, nung 1770 pala, before accidentally na-discover ang rubber na eraser, ang ginagamit pala nilang pang-erase ay breadcrumbs. so, so, kakaiba no? Ngayon ko lang nalaman to. So, unlike dito sa, sa inventor na ito na accidentally ang pagkaka-discover niya dun sa rubber eraser, ang ating Panginoon po, hindi po aksidente yung pag-erase niya sa ating mga kasalanan, Mula pa po nung una, panahon ni Isaiah, hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus. Ito na po yung sinasabi niya, kasi yun po yung um, ng ating Panginoon. Yun po yung kanyang pagka-Diyos, Pag siya po ay nagpatawad, tapos na, kakalimutan niya na yon. Though, andun pa rin naiiwan yung consequences kasi kailangan yun kasi ang ating Diyos hindi lang siya mapagmahal at mapagpatawad, just din siya. So pagka nagkaroon tayo ng kasalanan, kailangan meron talagang consequence para yung pagka-just ng ating Diyos, para ma-appease yung pagiging just God niya. So, kailangan talaga merong consequence ang ating kasalanan. So, pinapatawad niya tayo at binubura niya na yun, kinakalimutan na niya. Hindi na niya, ibig sabihin, hindi na niya alalahanin yun at hindi na niya isusumbat sa'yo ng paulit-ulit. Diba sa ating mga tao kasi, sabi, sige, pinapatawad na kita. Pero pag nakagawa ulit ng offense, i-remind natin, dati ka nang ganyan, yung ganito, ginawa mo din yan dati. So, salamat na ang ating Diyos ay hindi siya ganun. Hindi na niya inaalala yung mga nakaraang kasalanan natin. Once na hiningi natin sa kanya ng tawad, ng buong puso, sinuko natin sa kanya, erased na yon, hindi na niya alalahanin yun, So, ang naiiwan na lang, as I said before, is yung consequence ng ating kasalanan. So, sabi nga dito sa ating verse, Isaiah 44:22, I have swept away your offenses like a cloud, your sins like the morning mist. Return to me, for I have redeemed you. Past tense, So, pinatawan na po tayo ng ating Panginoon para daw hamog. Hinawi niya na parang hamog yung ating, yung ating kasalanan. Winalis niya yung ating mga
offense like a cloud. So, return to me for I have redeemed you. So, yun po yung laging imbitasyon ng Diyos sa atin. Pagka minsan, pag nakakagawa po tayo ng kasalanan, kahit na ihingi na natin siya ng tawad sa Diyos, andun pa rin yung kaaway na laging ibinubulong sa atin na, ay, hindi ka karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Kahit humingi ka na ng tawad, ay, hindi ka karapat-dapat na maglingkod sa Kanya kasi adulterer ka, murderer ka, magnanakaw ka, sinungaling ka. Yun po yung laging ginagamit sa atin ng kaaway para hadlangan tayo na lumapit sa ating Panginoon, manumbalik sa ating Panginoon. Ano po? Pero, pag pinatawad na po tayo ng Panginoon, kalimutan na din natin, kailangan din nating patawarin yung ating sarili. Kasi ang ating Diyos, sabi niya, hindi niya alalahanin yun. So, wag nating hahayaan ang Diablo na gamitin yun laban sa atin para pigilan tayo. Lagi pong nag-iimbita ang ating Diyos. Ang sabi niya, return to me for I have redeemed you. Pinatawad na po niya tayo. Binayaran na niya yung ating kasalanan. Ano po? So, once na humingi tayo sa Kanya ng tawad, nakalimutan niya na yun. Sa atin ding sarili, kalimutan na din natin yun dahil pinatawad na tayo ng Diyos. At huwag nating papagtatagumpayin sa ating buhay ang Diablo na laging ginagamit yung ating past sin to para hadlangan yung paglilingkod natin sa Panginoon, para hindi tayo lumago, para matakot at mahiya tayo na lumapit sa ating Panginoon. Ano po? Minsan, maraming hindi makapaniwala na parang hindi na, feeling natin parang hindi natin deserve at hindi natin mapaniwalaan na ganun lang kadaling kakalimutan ng Diyos ang ating kasalanan. Para bang, totoo ba yan? Sa dami ng kasalanan kong ginawa, kakalimutan ng Diyos na ganun-ganun lang? Humingi lang ako ng tawad ng buong puso, kakalimutan niya na lahat? Andun yung parang hindi tayo makapaniwala kasi tayo bilang tao hindi natin kayang gawin yun. Aminin man natin o hindi natin kayang magpatawad ng kakalimutan na kaagad. Ano po? Pero yun po ang sinabi ng ating Panginoon eh. Yun po ang sinabi niya. Sa Isaiah 43:25, ang sabi niya, I am He who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. So sabi nga dito sa ating our daily bread, we should take God at His word. Kung ano yung sinabi niya, paniwalaan natin. So sinabi niya that I will not remember your sins. So, He will not remember. Hindi po katulad natin. So, there's no point na patuloy pa nating alalahanin yung mga nakaraan nating ginawa. Ang Diyos nga nakalimutan na ano po. Let us take Him at His word. Let us trust Him kung ano yung sinabi ng ating Panginoon. So, sabi nga dito, our Heavenly Father frees us to move forward, no longer dragged down by past wrongs. We're free of debris and cleaned up to serve now and forever. So, nilinis na po tayo ng Diyos. Yung mga kasalanan natin na nagawa, pinatawad na po niya. At hindi na niya alalahanin lahat yun. So, mula po nung pagkabata tayo, yung mga nagawa nating kasalanan, hanggang sa panahon na nakakilala tayo sa Panginoong Jesus at sumuko tayo sa Kanya, isinuko natin ang ating buhay. Wala na yun, burado na yun, kinalimutan na yun ng Panginoon. After tayong makakilala sa Panginoon at nagkakasala pa rin tayo day by day, yun po yung kailangan na day by day, moment by moment, lagi po nating ihihingi ng tawad sa ating Diyos. Every time na magkakasala tayo, unintentionally, dapat po kasi ang kasalanan pagka-Kristiyano is unintentional na eh. Hindi na po dapat natin ginagawa yung intentional na pagkakasala na sasadyain natin. Ano po. So kung tayo po ay nagkakasala, lagi po nating ihihingi ng tawad sa ating Panginoon. After nating makakilala sa Panginoon, kasi hindi naman pag nakakilala na tayo sa Kanya, perfect na tayo kaagad at hindi na magkakasala. So nagkakasala pa rin tayo habang nasa laman tayo. At yun yung araw-araw nating hihingi ng tawad sa Kanya. At yun din ay pagka hiningi na natin ng tawad sa Panginoon, erase na din yun. Hindi na din aalalahanin ng Diyos yun. Kumbaga tayo na lang yung nagko-convict sa ating sarili na kahit nakakilala na ako, nakakagawa pa rin ako ng ganito, ganyan. Parang hindi pa ako deserving na maglingkod sa Panginoon. Parang hindi pa ako deserving na magpagamit sa Kanya kasi nagagawa ko pa itong mga bagay na to. No. Kasi lahat tayo ganun. So, kung pagbabasehan natin yung kasalanan,
na yung wala lang kasalanan ang maglilingkod sa Panginoon, wala nang maglilingkod sa Panginoon kasi lahat po tayo nagkakasala hangga't nasa laman pa tayo, ano po. So, do not let the enemy use it against you para hindi ka maglingkod sa Panginoon, ano po. Kaya nga laging open ang invitation ng Diyos sa atin na we should repent, we should ask for forgiveness and return to Him. Ano po, kung araw-araw makagawa tayo ng kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Patatawarin niya tayo. But it's not an excuse, ano po, na patuloy at patuloy tayo magkakasala. Nasasadyain na natin na magkasala dahil patatawarin naman tayo. Kasi lahat nga po ng ginagawa din nating kasalanan may consequence. So, andun yung forgiveness ng Panginoon. But remember, andun din yung consequence dahil just ang ating Diyos. So, uh, God sweeps sin itself away, inviting us to return to Him for our clean new life. So, pagka tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya, bumanumbalik tayo sa Kanya, pinatawad na niya ang ating mga kasalanan at tayo ay nilinis na niya, ano po. So, there's no better way to be swept away. Sabi po niya. So, lagi nating hingin sa Panginoon na tulungan tayo na panampalatayanan at paniwalaan yung kanyang sinabi na He will not remember our sins no more. Kung meron tayong mga kung nahihirapan tayo, nakalimutan yung mga past sin natin at nagagamit pa rin ng kaaway para mapigilan tayo, isuko po natin lahat yan sa Panginoon. Humingi tayo ng kalakasan sa Kanya. Ano po? Humingi tayo sana na ipag-pray natin sa Kanya that He would sweep away my old sins or our old sins and erase our past life sa ating panibagong buhay sa Kanya. Ano po? And that He should help us understand the reality of His forgiveness and live in it joyfully. So, minsan, yun po yung nakakahadlang sa ating joy sa paglilingkod sa Panginoon. Yung hindi natin matanggap yung reality na kinalimutan at binura na ng Diyos yung ating kasalanan. Paulit-ulit pa rin natin kinukonvict ang ating sarili kaya hindi tayo makapaglingkod ng masaya. So, nawa po from this moment forward ay idulog po natin yan sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon at kung paano kinakalimutan niya yung ating kasalanan, kalimutan na rin natin. Ano po, para hindi po mahadlangan ng ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. And please forgive us, O Lord, kung hanggang sa mga sandaling ito, patuloy pa rin po kami nagkakasala. Give us the strength, O Lord, na malakaran, Panginoon, itong aming panibagong buhay, Panginoon, at hindi na po kami magkagawa ng mga kasalanan na intentional, Panginoon, at hindi kalugod-lugod sa inyo, nakakasakit sa inyo, Panginoon. And Lord, nawa alisin niyo po yung hold sa amin ng aming mga past sin, Panginoon. Always remind us that you have already forgiven us, O Lord, and that we should forgive ourselves, O Lord. Nawa, Panginoon, itong aming mga past sin, Panginoon, matanggap po namin na ito ay binura niyo na. At hindi na po ito magamit ng kaaway, Panginoon, sa laban sa amin, Panginoon. At nawa, hindi ito maging hadlang para kami man po ay mapigilan, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. And help us also to imitate you, Panginoon, kung paano kinalimutan nyo na yung aming mga kasalanan. Help us to forget also our sins and yung mga kasalanan po ng iba sa amin na napatawad na rin namin. Tulungan niyo po kami na wag na po mag-dwell sa past, Panginoon, but to enjoy our clean new life at patuloy po kami manumbalik sa inyo at magpagamit sa inyo. Hallelujah. Thank you, Lord, for giving us the Lord Jesus Christ bilang kabayaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Thank you sa kaligtasan and thank you for the forgiveness of our sins. Help us, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na malakaran po namin, Panginoon, ang panibagong buhay na ibinigay niyo sa amin at mamuhay po kami ng kalugod-lugod sa inyo, O Lord. And help us always to remember, Panginoon, na laging open ang iyong invitation para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung kami man ay magkasala, Panginoon, laging open ang invitation mo na kami ay manumbalik sa iyo at papatawarin mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Salamat po muli, Panginoon, for your grace, for your love, for your mercy. And we pray all of this in Jesus' name. Amen. So, salamat po mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.